Lumabas na ang mga Paladin sa kuweba, sinasabi ng isang Paladin na dahil bumagsak ang site, hindi sila nakakalap ng maraming impormasyon gaya ng inaasahan. Sinasabi ni Agnes na ayos lang yan, magaling ang ginawa nila. May napansin ng mahabang buhok na Paladin, at bigla silang napalingon lahat. Napansin nila na naglalabas ng aura si Damian, unti-unting lumalakas na parang malakas na hangin. Hindi naman makapaniwala ang mga Paladin at tinatanong nila kung ano yan. Hindi niya alam kung ano ito, pero hindi ka panipaniwala. Napatulala na lang si Agnes at sa isip-isip nito na ano sa mundo ang tinitingnan niya. Ang mapanirang pamamaraan ng enerhiya na ibinigay niya kay Damian ay dapat na isang paraan ng paglilinang, at kapag na-master niya ito sa isang matinding antas, pwede niyang ma-absorb ang mga nakapalibot na mana. Ngunit nagawa niya ito sa loob lamang ng ilang oras. Huminga ng malalim si Damian, at damilat na ito, at napansin niya ang mga Paladin na nakatitig sa kanya, at manghang-mangha sa kanya. Tumayo na si Damian at tinatanong nito kung tapos na ba sila sa kanilang investigasyon. Lumapit naman agad si Agnes at sinasabi nito na oo. Sir Damian, mukhang may progress na siya, sinasabi ni Damian na konti na lang. At sa isip-isip nito na hindi talaga siya nag-e-exaggerate nang sabihin niyang mahirap makuha. Siya ay isang swordmaster sa kanyang nakaraang buhay, ang mga teknik sa espada ay walang kahulugan para sa kanya. Ngunit ang cultivation method ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang destructive energy technique ay nilikha upang mabayaran ang mabigat na pagkonsumo ng mana. At ng destructive sword technique, salamat dyan, mas mabilis itong nakakalap ng mana kaysa sa ibang mga teknik. At maaari pang pansamantalang gumuhit sa panlabas na mana. Nagkatitigan sila Damian at Agnes, at bigla naalis ang kanilang mga titig sa isa't isa, at nahihiyang sinasabi ni Damian na oras na para kumain. Sabay na silang bumalik, inihahanda na ang hapunan. Biglang may naramdaman si Damian at sa isip-isip nito na may amoy ng dugo. Sinasabi ni Damian na dumating na si Verman, may urgent business siyang aasikasuhin, kaya aalis na muna siya. Lady Agnes, bumalik na muna siya sa kanyang sariling lugar. Umalis na si Damian, at naiwan na nag-iisa si Agnes. Namangha at sinasabi ng isang Paladin na hindi ka panipaniwala ang kanyang bilis. Nagtataka at sa isip-isip ni Agnes na nakakagalaw siya ng ganong kabilis, gamit lang ang isang maliit na halaga ng mana. Tiyak na kinokontrol niya ito ng may matinding katumpakan. Hanggang saan kaya ang kanyang mararating, at hanggang saan aabot ang kanyang limitasyon. Makikita na nakarating na ang mga knight ng Leonblum sa mansyon ng Haxen Estate. At makikita dito na binubugbog na si Victor, at napaluhod na ito sa sakit. Pinagtatadyakan nito si Victor at sinasabi nito na ang lakas ng loob niyang suwayin siya. Gawin niya ang sinasabi niya at dalhin niya dito si Damian Haxen. Sinasabi ni Victor na hindi, kahit subukan niya siyang saktan. Sumisigaw at sinasabi ng katulong na nandito sila Viscount. Mabilis naman tumatakbo ang Viscount at sumisigaw at sinasabi nito na huminto sila. Sinasabi ni Garrett na siya siguro ang Viscount, lumapit ang Viscount kay Victor, at tinatanong nito kung ayos lang ba siya. Sumisigaw at tinatanong ng Viscount kung ano ang ibig sabihin nito. Paano nagagawa ng mga knight ang pananakit ng isang sibilyan na ganito? Sinasabi ni Garrett na kumpara sa ginawa ng kanyang estate sa House Leonblum, ito ay parang wala lang. Viscount Paul Haxen, si Marquis Leonblum ay kailangan si Damian Haxen. Ibigay niya siya ng tahimik at hindi magdurusa ang lupain niya. Matalim na nakatitig ang Viscount at sa isip-isip nito na Leonblum. Inaasahan niya na may kapalit ang ginawa nila, ngunit ito ay lubos na kalupitan. Siguradong kasinungalingan yan, kung ibibigay niya ang kanyang anak, sigurado siyang gagawin niyang dagat ng apoy ang lugar na ito. Napakagat ng ngipin ng Viscount at sinasabi nito na hindi niya ibibigay ang kanyang anak. Sinasabi ni Garrett na sigurado ba siyang hindi siya magsisisi sa desisyon na yan? Sinasabi ng Viscount na syempre naman, at batid ni Garrett na kung gayon, wala silang pagpipilian. Pinag-utos na nito na sirain ang lahat, hanggang hindi lumalabas ang bastard na Damian na yan. Naghanda na ang dalawa at sinasabi nila na yes sir. Sumisigaw at sinasabi ng Viscount na bastard, huminto sila. Napahinto naman bigla ang Viscount sa kakasigaw, at may biglang nagsalita, at sinasabi nito na nasisiraan na ba siya ng bait? May lumalapit at naglalabas ito ng killing intent. Napalingon naman dito si Garrett at sa isip-isip nito na kailan siya lumitaw.
Tinatanong ni Olpus na kung sino ang dumating, ito pala si Damian at dumaan siya sa kanila, at bigla na lang silang hindi makagalaw, at tinatanong nila kung ano ang nangyayari, at bakit hindi sila makagalaw. Lumapit si Damian sa kanyang ama, at tinatanong nito kung ayos lang ba sila. Sinasabi ng Viscount na oo, pero si Victor, tinignan ni Damian si Victor, at ramdam dito ang galit sa ginawa sa kanyang servant. Sinasabi ni Damian na narinig nila siguro na napakaswerte nila, di ba? Kung si Victor ay hindi ipinanganak na may matibay na katawan, mamamatay na sana siya sa pambubugbog na yon. Kung may nangyari sa kanya, baka nabugbog niya na silang tatlo dito, hanggang mamatay sila. Tinatanong naman ni Olpus na ano ang sinasabi niya. Sinasabi ni Garrett na siya pala si Damian, sinasabi nila na mayroon siyang lakas ng loob na labanan ang Marquis. Baliw lang pala siya. O, baka nakaramdam siya ng pagmamayabang dahil tinalo niya ang maharlikang yun gamit ang ilang maliit na trick. Nakatitig ng matalim si Damian at narindi ito sa narinig niya, at minamaliit siya. Sinasabi ni Garrett na ano pa ang hinihintay nila, durugin nila ang mga binti ng bastard na yun, at lumuhad sa harapan niya. Sumugod na ang dalawang apprentice knight, hindi naman gumagalaw si Damian, at may papalapit na atake sa kanya, at bigla na lang ito gumalaw at pinigilang nito ang papalapit na atake. At sa isip-isip nito na ito ay perpekto, sinadya niyang subukan ang mana na nakolekta niya. Gamit ang destructive energy technique, pinalipit ni Damian ang kamay ni Lavender, at napapasigaw ito sa sakit. At sabay ito nagpakawala ng isang suntok sa tiyan nito. At sa isip-isip nito na kung gaano maginhawa na ang ilang perpektong target ay lumitaw sa kanilang sarili. Tumalsik sa tabi ni Olpus si Lavender, at napalingon nito sa kanya, at binabanggit nito ang pangalan nito. Hindi naman ito namamalayan na may papalapit na palang sipa sa kanyang mukha, at tumalsik din ito. At sa isip-isip ni Damian na gagamitin niya ito sa nilalaman ng kanyang puso, nagulat naman si Garrett sa mga nangyari sa kanyang mga kasama, damilat na si Victor, at hinahanap nito kaagad ang kanyang young master. Napalingon naman dito si Damian at sinasabi nito na Victor, ayos lang ba siya? Tinaas nito ang kanyang kamay, at biglang ngumiti at nag-thumbs up. Nagtaka naman dito si Victor. At bigla itong ngumiti at sinasabi nito na seryoso ba talaga? Talagang kawili-wili siya.